ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang isang pagkakamali kapag paulit-ulit ay parang sakit na hindi kayang lunasan. Ilang gamutan man ang pagdaanan ay wala na rin po itong patutunguhan. Ikaw kabarangay, anong pagkakamali ang nag-iwan ng marka sa pagkatao mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Madalas ko po kayong napapakinggan sa YouTube channel ninyo at naging libangan na nga rin namin yon sa bahay tuwing oras ng pahinga namin mula sa trabaho. Kaya naman naisipan ko rin po na magpadala ng liham sa inyo para maibahagi naman ang kwento ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Willie. 44 years old na sa kasalukuyan at isang public school teacher dito sa Tacloban. Elementary po ang tinuturuan ko at matagal-tagal na rin po ako sa serbisyo. Bago pa kasi ako makagraduate ng college ay nagsisit-in ako sa preschool na pagmamay-ari ng pinsan ko tuwing wala akong klase. Mahal ko po ang pagtuturo. Para sa akin kasi passion ang pagtuturo at hindi lang basta isang klase ng trabaho. Yung first time na nagturo ako ay yun din ang unang beses na nagmahal ako, Papa Dudut. Tawagin na lang po natin yung babaeng nakilala ko sa pangalang Irene. Nagtuturo din siya noong panahong yon at ako naman ay nag-a-assist lamang. Preschool lang naman yung tinuturuan namin at nasa 4 hanggang 5 taon lamang yung edad ng mga bata. Mas bata po siya sa akin ng 2 taon pero mas maaga siyang nagsimula doon sa school kaya mas alam niya ang mga dapat na gawin. May alam na rin naman ako sa pagtuturo pero sabi ng pinsan ko ay mas makakabuti noon kung papanoorin ko na lamang muna yung ginagawa ni Irene. Madali naman po akong matuto pero parang na-enjoy ko na rin yung pag-a-assist sa kanya. Hanggang sa hindi ko na lamang siya basta pinapanood. Kundi unti-unti ko na rin siyang hinahangaan. At habang tumatagal nga noon ay unti-unti na rin nahuhulog ako sa kanya, Papa Dudut. Grabe talaga yung mga bata ngayon, no? Ano ibig mong sabihin? Mababait naman sila. Yun naman talaga yung ibig kong sabihin. Akala ko lang kasi may mga nag-iiyakan at nag-aaway din dito. Nag-aaway? Naku, bihira yun dito. Tsaka masyado pa silang bata para sa mga ganung bagay. Yung iyakan, oo meron. Halos magwala pa nga sila kapag iniiwan dito ng mga magulang nila. Pero ganon nung bago pa lang sila dito. Nakapag-adjust na naman sila ngayon. Mas mabuti kung ganun. Doon kasi sa amin, saglit pa lang sila naglalaro, asahan mo nang iyakan na yung kasunod. Palakasan pa nga eh. Nag-aagawan kasi sila sa mga laruan hanggang sa magkasakitan, tapos magsusumbong sa nanay. At kapag nalaman ng mga nanay, sila naman yung mag-aaway-away. Sasabihin ng isang nanay, pagsabihan mo yung anak mo, sinaktan yung anak ko. Tapos sasagot din yung isa ng, di pagsabihan mo rin yung anak mo, nasaktan din naman yung anak ko, no? Magagalit lalo yung isang nanay, tapos magbabanta na makakarating sila sa barangay. Pero di na sila aabot doon kasi pag-aayusin na sila ng teacher. Ang ending, sa teacher sila magagalit. At sasabihin hinahayaang magkasakitan yung mga anak nila. Alam mo na rin ha? Syempre naman, no? Actually, nangyari na yan dito noon. Nung first time ko palang magturo. Pero nung tumagal-tagal na, wala na. Naging okay naman. Hindi na rin nag-aaway yung mga bata kasi natuto na silang magbigayan sa isa't isa. Isa kasi yun sa mga tinuro ko sa kanila, yung huwag maging madamot. Kaya nga hangang-hanga ako sa'yo eh. Ha? Ibig kong sabihin,
kaya hangang-hanga ako sa pagtuturo mo. Oo, sa pagtuturo mo. Ang galing mo, sobra. Ganon? Salamat Hindi lang dahil dyan sa sinabi mo. Napatawa mo rin kasi ako ngayong araw. Yun lang ba? Sus, basic. Uy, yabang nito. Nasabayan ko rin naman yung kwento mo eh. Oo nga eh, di ko nga inasahan na dudugtungan mo yung kwento ko. Nakarelate din kasi ako. Ibang klase ka talaga, Irene. Uy, tama na nga yan. Baka mamaya ma-inlove ka na sa akin yan. Paano nga kung ganon? Umayos ka nga. 3 linggo pa lang tayo nagkakasama dito tapos inlove ka na sa akin agad. Bakit? Di ba pwede yun? Wala naman akong sinabing ganon. Tsaka alam ko namang nagbibiro ka lang. Oh, ba't di ka na nakapagsalita dyan? Wait, hindi ba biro yun? Paano kung hindi? So, totoo nga na in love ka na sa akin? Pasensya ka na. May gagawin pa pala ako. Mauna na ako. Tingnan mo tong lokong to, iniwan ako. Ay, magpaparamdam tapos aalis naman. Papadudot nakakahiyamang aminin pero kumaripas ako ng takbo noon dahil sa labis na kahihiyan. Hindi ko man direktang sinagot yung tanong ni Irene ay malinaw na sa kanya yung nararamdaman ko ng time na yon. Isa pa ay nabigla din ako sa kanya noon, Papadudot. Pinaplano ko pa lamang sanang magtapat sa kanya kapag patapos na yung summer class ng mga bata. At gusto ko sana ay mas maayos na paraan ko yon gagawin. Pero ganoon po Papadudot. Parang umatras yung naipon kong lakas ng loob ng oras na yon. Isa pa naman sa mga bala ko noon ay yung ayain siyang kumain sa labas para doon ko aminin yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi ko na yon magagawa dahil napaamin niya ako ng di oras, Papadudot. Sa kabila ng kahihiyan ko ay nagpatuloy siya sa pagtuturo at ako naman sa pag-a-assist sa kanya hanggang sa huling araw ng summer class. Hindi na namin pinag-usapan ulit ang tungkol doon. Hindi na ako naglakas ng loob pa na banggitin yung tungkol sa nararamdaman ko kahit gaano ko pa yon kagusto. Umiwas na rin siya sa akin at hindi naman siya mukhang galit o nagtataray matapos yung ginawa kong pag-walk out. Tuloy lang yung trabaho namin noon pero noong last day na. Determinado na akong kausapin siya ulit tungkol doon. Gusto ko rin kasing malaman kung pareho lang kami ng nararamdaman sa isa't isa. Pero muli na naman akong natakot at itinatak ko na lamang sa isipan ko na hindi na ako dapat pang umasa, Papadudot. Irene, pauwi ka na ba? Oo, pauwi na. Bakit? Sabay na ako sa'yo. Pupunta kasi ako sa bayan eh. Di ba doon ka umuwi? Oo, ikaw. Di ba malapit ka lang dito? Oo. Isang tricycle lang. Minsan nga nilalakad ko lang pag gusto ko magpapawis. Araw-arawin mo yun para pagpawisan ka. Exercise din kaya yun. Parang di ko naman kailangan yon. Fit naman ako Fit nga, pero pag di mo na-maintain yan, pwede ka ring tumaba. Di naman ako takot na tumaba. Tsaka mangyayari lang yun kung malakas akong kumain. Sos, wag ka na nga magpanggap dyan. Para namang di tayo nagkakasabay kumain. Dapat nga sa'yo, only rice palagi sa lakas mong kumain eh. Ganun ba ako katakaw sa paningin mo? Ikaw nagsabi niyan at ikaw lang din nag-iisip ng ganyan. Teka, ano palang gagawin mo sa bayan? May bibilhin lang. Hindi na pwedeng ipagpabukas? Ano ba yung bibilin mo? Basta, hahanapin ko pa kasi yun eh. Sasakay ka na ba ng jeep? Libre na kita ng pamasahe. Wag na, may pamasahe naman ako. Alam ko naman yon, pero bawal ka na bang ilibre? Hindi mo naman kasi ako kailangang ilibre ng pamasahe. Hindi naman ako magji-jeep eh. Ha? Wala namang dumadaang bus dito. Kung tricycle naman, mapapamahal pa pamasahe mo. Tsaka di umaabot ng bayan yun. Tatanggihan ka ng mga tricycle driver pag nagkataon. Sino ba kasing may sabi sa'yo na sasakay ako? Anong ibig mong sabihin? Maglalakad ako. Ha?
Mga 3 kilometro yun o baka nga nasa 4 pa eh. Kaya mo bang lakarin yun? Oo, kaya ko yun. Pero bakit? Sasabay ka, 'di ba? Kung sasabay ka, kailangan mong maglakad ng ganun kalayo. Bakit? Yun ba yung challenge mo sa akin para… Hindi yun challenge. Kakailanganin mo yun kapag narinig mo na yung sasabihin ko sa'yo. Ha? Ano yung sasabihin mo? Busted na ba ako kaagad? Anong busted sinasabi mo dyan? Di ka pa naman nanliligaw ah. Sa pagkakaalala ko nga, tinakbuhan mo ko pagkatapos mong aminin na in love ka na sa akin eh. Ano ka ba? Wag mo na nga ipaalala yun. Ayoko na nga maalala yung malaking kahihiyan ko na yun eh. Ikaw lang naman kasi nag-iisip na kahihiyan yung ginawa mo. Hayaan na nga natin yun. Ano na nga ulit yung sasabihin mo? Yun na nga. Mukhang kakailanganin mong lakarin yung 4 na kilometro bago ka makamove on kapag sinabi ko sa'yo na… Na? Na mahal kita. Mahal mo ako? Sabi ko na nga ba ganyan magiging reaksyon mo. O ano, sisimulan na ba natin maglakad? Ha? Teka sandali. Pwede bang ulitin mo muna yung sinabi mo kanina? Sorry, pero di na pwede ulitin yon. Oh, ayun na pala yung jeep na pabayan eh. Paparahin ko na ha. Para! Huy, tama na yung kakatulala mo dyan. Halika na, di ka sasakay? Ay, bahala ka nga dyan. Papadudot na bigla ako sa sinabing yon ni Irene. Sa gulat ko ay hindi ko na nagawa pang makapag-react ng tama at natulala na lamang sa harapan niya. 2 beses nang nangyari yon na hanggang porma lamang ako. At laging nauunahan ni Irene. Sa tagal ko kasing mag-ipon ng lakas ng loob ay parang si Irene pa. Yung naging lalaki sa aming dalawa, papadudot. Kaya naman ang panahon na yon ay hulog na ako sa kanya. Napakasaya ko nga po noong naging kami na. Kami pa rin ni Irene habang nag-aaral kami sa kolehiyo. Naging maayos yung relasyon naming dalawa at masasabi ko po na hindi ako yung nagdala ng relasyon namin kundi siya. Kahit magkaiba kami noon ng school ay hindi yun naging hadlang para magpatuloy yung magandang samahan namin. Naging kampante nga ako noon na magiging kami pa rin hanggang sa makagraduate na kami at makapagtrabaho. Kumbaga po papadudot ay masyadong naging madali sa amin ang lahat. Kaya naman pumasok na sa isipan ko noon na kami na talaga yung magkakatuluyan. Na-imagine ko na po kasi na magiging asawa ko na siya at magkakaroon kami ng mga anak sa hinaharap. Pero napagtanto ko na lamang na hindi pala ganon ang realidad. Sa totoong buhay ay may dumarating na malalaking pagsubok. At kung mamalasin pa ay pwedeng isa yung trahedya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ilang buwan bago kami graduate ay nagbago ang relasyon naming dalawa ni Irene. At nagsimula po yon ng may nangyari. Hindi sa aming dalawa kundi sa pamilya mismo ni Irene noong panahong yon. Inatake sa puso ang tatay niya at pagkatapos noon ay hindi pa man nakaka-recover ang tatay niya ay na-stroke naman ang nanay niya. Malayo ang probinsya kung saan ay naiwan ang mga magulang ni Irene. Tagabayog sa Zamboanga del Sur pa sila, sa Tacloban lang kasi siya nag-aaral noon dahil sa tiyahin niyang nagpapaaral sa kanya at tumutulong para magkaroon siya ng part-time job. Habang nag-aaral ay nagtatrabaho siya para kahit papaano dala siya sa pamilya niya sa Zamboanga. Sa nangyaring trahedya sa pamilya ni Irene ay bigla siyang nag-decide na umuwi na sa kanila. Pero bago yun ay halos 1 buwan na rin siyang hindi nakakapasok. Nung nangangailangan kasi ng pera ang pamilya niya ay mas pinili muna niya ang magtrabaho kesa ituloy ang pag-aaral. Alam ko na hindi ko naman siya noon masasamahan dahil gagraduate na ako at hindi pwedeng tumigil sa pag-aaral tulad niya. Kailangan ko na rin kasi noong kumita ng pera para sa pamilya ko na umaasa sa akin. Dahil sa magkaibang desisyon namin, unti-unting nagbago yung relasyon naming dalawa.
Nagbago si Irene pero bago siya umalis ay nagkita muna kami sa huling pagkakataon. Kapag nakauwi na siya ay doon na siya mag-i-stay sa Bayog at hindi na babalik pa sa Tacloban, Papa Dudut. Kailangan ko nang umalis. Agad-agad? May ilang oras pa naman bago umalis yung ferry ah. Mas mabuti nang maaga ako dun sa port. Pero masyado pa ngang maaga. Hindi ka pa naman malilate. Kahit nga umidlip ka pa ngayon eh. Alam ko, pero kanina pa tayo dito. Tapos na nga tayo kumain oh. May ibang customer nang gagamit itong table mamaya. Yun ba talagang dahilan? Willie, napapagod na ako. Napapagod? Eh hindi naman tayo nag-uusap. Kanina pa tayo dito pero hindi ka naman nagsasalita. Actually, hindi nga lang ngayon eh. Mula nung may nangyari sa parents mo, naging ganyan ka na. Eh ano bang gusto mong sabihin ko? Sabihin mo sa akin kung ano yung saloobin mo. Kasi sa sobrang tahimik mo, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung galit ka ba o kung okay ka. Mukha ba akong okay? Hindi mo naman kailangang magalit. Gusto ko lang na makausap ka, tulad ng dati. Gusto mo bang pag-usapan yung problema ko sa pamilya namin? Tapos iiyak ako sa harap mo at magpapakalunod sa lungkot bago umalis. Yun ba gusto mo? Gusto kong malaman kung paano na tayo, Irene. Kasi aalis ka na eh. Aalis ka ng ganito, walang malinaw na usapan kung paano yung relasyon natin. Alam mong hindi na ako pwede dito sa Tacloban. Kailangan ako ng pamilya ko. Paano yung relasyon natin? Itutuloy pa ba natin kahit malayo tayo sa isa't isa? Hindi ko alam. Bakit di ka mag-isip? May sarili ka namang utak ka. Please naman, mag-usap tayo ng maayos. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Sabihin mo sa akin kung anong pwede kong gawin. Kung anong maitutulong ko sa'yo para kahit papano gumaan yung… Hindi kita estudyante para turuan pa kung anong gagawin mo. Tsaka, ikaw nga yung nakapagpatuloy sa pag-aaral, di ba? Ikaw yung makakatapos at may pag-asa maging teacher. Hindi ako. Kaya hindi na kita kailangan panturuan. Kaya ba nagkakaganyan ka ngayon? Kasi ako lang yung makakatapos sa ating dalawa? Ang hina mo talaga, no? Lahat na lang ba kailangan ko pang sabihin at ipaintindi sa'yo? Willie naman! Pagod na ako sa kakaisip kung paano na kami ng pamilya ko. Lahat na ng problema, pasan ko. Alam ko naman yon. Naiintindihan kita pero hindi ko naman alam kung anong pwede kong itulong sa'yo kung hindi mo sasabihin sa akin. Baka kasi… Yan! Ganyan ka naman eh. Sa akin ka lagi nakadepende. Ako lagi yung nagdedesisyon. Buti sana nung bago pa lang tayo. Ang cute nun. Yung pa-sweet na Willie na gustong ako lagi yung nasusunod. Ako yung nagde-decide kung saan tayo kakain o kung ano yung kakainin natin. Tapos ngayon ako pa rin. Iba na yung sitwasyon ngayon. Umubra naman sa atin yung ganun dati, di ba? Hindi ko rin kasi talaga alam kung anong pwede kong gawin ngayon. Naiintindihan kita kasi ikaw lang yung inaasahan ng pamilya mo. Pero Irene, ako rin naman eh. Kailangan ko na rin makatulong sa mga magulang ko. Yung mga naiisip kong gawin para tulungan ka, hindi naman pwede. Hindi ba talaga pwede? O ayaw mo? Alam mo, huwag mong ibigay sa akin yung pagdedesisyon sa bagay na alam mo naman yung dapat o pwede gawin. Tinatanong mo ko kung anong pwede mo may tulong, di ba? Actually, malaki nga eh. Kaso, duwag ka. Irene naman. Tama na tong kadramahan na to. Wala na rin naman patutunguhan eh. Aalis na ako. Hindi mo na rin ako kailangan pang ihatid sa port. Kaya ko na mag-isa. Papadudot yung pag-alis na yon ni Irene pauwi ng Zamboanga ay siya ring pagkawala niya sa buhay ko. Gaya ng sabi niya ay hindi ko na siya kailangan pang ihatid. Ramdam ko yung matinding sama ng loob niya sa akin noong sandaling yon, Papadudot. Halos nawalan na rin ako ng pag-asa na magkikita pa kami ulit dahil masyado na siyang malayo sa akin noon. Naisip ko na rin noon na huminto sa pag-aaral at samahan na lamang siya sa probinsya nila. Pwede naman ako maghanap ng trabaho doon pero inaasahan din ng mga magulang ko na makakatapos na ako sa kolehiyo. At ganoon na nga kadali natapos ang relasyon namin, Papadudot. Sa pag-alis ni Irene ay doon na rin naputol ang komunikasyon namin. Pero kahit gusto na niya akong kalimutan, yun naman ang bagay na hindi ko magawa at hindi rin madali dahil para sa akin ay mahal ko pa rin siya. Kahit nga noon nagkaroon na ako ng bagong girlfriend matapos ang ilang taon ay hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Noong panahong yon kami na ni Isabel.
Simple lamang siya at tahimik tulad ko. Hindi ko nga alam kung papaanong naging kami basta na lamang kasi kaming naging malapit sa isa't isa. Hanggang sa umabot na ang 10 taon yung relasyon namin. Pero kahit na ganoon na kami katagal ay hindi pa rin kami kasal o nagsasama sa iisang bubong. Wala naman sanang problema sa akin yon at akala ko ay ayos lang din yon kay Isabel. Hindi ko naman kasi siya nakinig na nagreklamo tungkol sa itinatakbo ng relasyon namin. At hindi ko nga inaasahan yung gabi na bigla na lamang siyang naglabas ng saloobin niya. Hanggang sa naungkat pa ang nakaraan ko, Papa Dudut. Willie, Oh, happy anniversary! ha? Anniversary pala natin ngayon? Sorry, nakalimutan ko. Ay, hindi pa ngayon. Bukas pa. Ah, ganun ba? Buti naalala mo. Happy anniversary pala. Baka kasi makalimutan ko pa bukas. Ako naman lagi yung nakakaalala eh. Kahit kailan hindi mo pa ako nabati sa mismong araw ng anniversary natin. Lagi mo naman kasi ako inuunahan. Kahit kinabukasan pa o kaya next week pa yung anniversary natin, bumabati ka na. Kasi nga, makakalimutin ka. Sinadya ko lang naman yun para ipaalala sa'yo. Hindi naman kailangan. Naaalala ko naman yun eh. Bakit ka ba ganyan? Paanong ganyan? Parang wala lang sa'yo lahat ah. Sorry kung ganun yung dating sa'yo ng ginagawa ko. Lagi ka na lang kasing ganyan eh. 10 years na tayo oh. Taon-taon na lang nagpapahiwatig sa'yo tuwing malapit na ang anniversary natin. Pero wala man lang tayo kahit simpleng celebration. Hayaan mo na yon. Di naman yun ang pinakamahalaga sa relasyon eh. Ang tagal na nga natin oh. 10 years na. Pero pakiramdam ko parang 2 dekada na yung relasyon natin. Umamin ka nga. Nagsasawa ka na ba? Ano? Saan naman nanggaling yan? Eh anong ibig mong sabihin na parang 2 dekada na tayo? Ay, walang masamang ibig sabihin yung sinabi ko kanina. Sinabi ko yon kasi kahit 10 taon pa lang tayo, parang 2 dekada na tayo dahil sa magandang samahan natin. Yun lang yun. Hindi mo talaga naiintindihan. 10 taon na at tumatanda na tayo. Kung madadagdagan pa tayo ng another 10 years, wala na. Hindi na ako magkakaanak nun. Ano ba talagang plano mo para sa atin? Kumalma ka muna, pwede? Plano ko na nga na magsama tayo eh. Yung tayong 2 lang. Yun yung gusto mong mangyari, di ba? Gusto kong malaman kung may bala ka bang pakasalan ako. Kasi ang labo-labo mo eh. Sa sitwasyon natin parang wala ka namang plano para sa ating 2. Okay naman tayo sa ganito, hindi ba? Tsaka hindi naman natin napag-uusapan yung kasal kaya naisip ko na baka ayaw mo. Paano mo naman nasabing ayoko kung hindi mo naman ako tinatanong? Baka naman hindi mo lang talaga yung naiisip. Naiisip ko rin naman pero… Pero ano? Sabihin mo yung totoo. Diretsahan na tayo, Willie. Kahit maisip ko yon, hindi naman tumatagal. Nahaluan agad ng ibang bagay. Iba na kasi kapag kasal na tayo eh. Paano kung may mangyari? Mangyaring ano? Paano kung mag-away tayo tapos maghiwalay din agad? O kaya baka may mangyari sa pamilya natin at magbago tayo sa isa't isa. Kapag nangyari yun, mauuwi rin naman sa hiwalayan lahat. Yan kasing hirap sa'yo eh. Hindi pa nangyayari, pinangungunahan mo na. Yung mga sinabi mo, kontrolado natin yon. Pwedeng hindi mangyari kung mahal talaga natin ang isa't isa. Pero madali ring magbago yung mga bagay-bagay. Hindi mo rin masasabi na tayo talaga hanggang sa huli. Sagutin mo nga yung tanong ko. Mahal mo ba talaga ako? Hindi ko pa ba nasabi sa'yo yun? Bakit parang hirap na hirap kang sagutin? Mahal kita. Siguro. Papa Dudut, doon na nga po natapos yung usapan namin ni Isabel. Pagkatapos noon ay agad siyang nakipag-break sa akin. Ayusin ko raw muna yung pag-iisip ko bago makipag-usap sa kanya. Gustuhin ko mang ipaintindi sa kanya yung nasa isip ko ng mga sandaling yon ay imposible na. Gusto na niyang magkaroon ng sariling pamilya. Late 30s na kasi kami at ang sabi niya ay siya yung mas alanganin ng edad sa aming 2. Kung ako lang daw naman ay pwede pang magkaanak kahit matanda na.
Pero para sa kanya na isang babae ay hindi na ganong kadali ang lahat. Kung hindi pa raw kasi siya magkakaanak ng panahon na yon, baka hindi na mangyari yung gusto niya. At yon ay ang maging isang ina. Masyadong mabigat para kay Isabel yung naging sitwasyon namin, Papa Dudut. Ang sabi niya ay para daw akong isang pako na kailangan pang pukpukin para gumalaw. At sa parte ko ay parang ganun nga ako, Papa Dudut. Kahit kasi noong kami pa ni Irene, siguro'y ganun din ang tingin niya sa akin dahil laging nakadepende sa kanya ang anumang gagawin ko. Yun din ang kinakagalit niya sa akin at naging dahilan ng paghihiwalay naming dalawa. Nang sumagi sa Irene sa isip ko ay parang may nagtulak sa akin noon na hanapin siya at kausapin. Hindi ko alam kung bakit pero naramdaman ko na lamang noon na kailangan ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matagal bago ko nahanap si Irene. Wala kasi siyang Facebook account at hindi na rin siya sumasagot sa dati niyang email. Halos mawala na ako noon ng pag-asa na makakausap ko pa siya. Kahit address nila sa Zamboanga ay hindi ko na rin po alam. Hindi ko na yon nagawa pang itanong sa kanya bago siya umalis dahil sa malamig niyang pakikitungo. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na aksidente kami nagkita ng kakilala namin noong college. Buti na lamang at nakakausap pa sila nito at hindi rin ito nag-atubili na ibigay sa akin yung cellphone number ni Irene na hinihingi ko. Sinubukan ko na rin itanong yung address nila Irene pero hindi rin po nito alam. Nung huling beses daw kasi silang nagkausap ay nasa Zamboanga pa rin siya. Kung gusto ko raw yon malaman ay si Irene na lamang ang tanungin ko. At yun na nga ang balak kong gawin, Papa Dudut. Kung may maramdaman kami ulit para sa isa't isa at single pa rin siya ay handa na akong samahan siya kahit saan pa niya gusto. Ipinangako ko sa sarili ko na kung magkakaroon man ako ng isa pang pagkakataon, hindi na ako magiging tulad ng dati na kailangan pang sabihan ni Irene sa dapat kong gawin. Pero naisip ko rin noon na mangyayari lamang yon kung pwede pa, Papa Dudut. Hello? Si Irene ba to? Oo, ako nga. Sino to? Ako to. Si Willie. Paano mo nakuha tong number ko? Di na importante yon. Basta masaya ako na nakakausap na ulit kita. Drama mo. Ano bang kailangan mo't napatawag ka? Sa tagal na nating walang communication, ngayon ka lang nagparamdam? Hindi ko kasi alam kung paano pa kita makakontak nun. Pero bakit ka nga napatawag ngayon? May gusto sana akong itanong sa'yo. Yang ka na naman sa pabitin mo eh. Ano ba yon? Gusto ko lang malaman kung ako ba talaga yung dahilan kung bakit tayo naghiwalay. Kasi para sa akin okay naman tayo eh. Masaya tayo. Masaya naman talaga lahat. Pero nung may nangyari, hindi na. Oo nga. Yung sa pamilya mo. Alam ko naman yun eh. Sorry. Yung naging problema kasi, nung di na masaya, wala ka na. Hindi mo na kayang harapin. Hindi mo na kayang dalhin yung sitwasyon. Nandun ka lang nung madali pa lahat pero pag seryoso na at mabigat na yung usapan, lalayo ka na o mananahimik na lang. Lagi mo nilang sinasabi na di mo alam yung gagawin. Sorry. Naisip ko na rin noon na magkakasama tayo habang buhay. Pero dapat mong maintindihan na hindi lang puro saya yung nangyayari sa isang relasyon eh. Kasi kahit tayong dalawa lang dito, may pamilya tayo na hindi dapat tinatalikuran sa oras ng kagipitan. At nung naranasan ko yon, akala ko madadamayan mo ko. Pero hindi eh. Nalungkot din naman ako sa nangyari noon. Pero hindi ko talaga alam kung anong pwede kong gawin. Kita mo na ikaw pa rin yan eh. Hindi naman porke sinabi ko na kailangan ko ng karamay, kailangan ko ng taong malulungkot para sa pamilya ko. Ang kailangan ko noon, yung paghuhugutan ko ng lakas habang lugmok na lugmok ako. At alam mo na hindi mo yun naibigay sa akin.
I'm sorry, Irene. Sorry kung hindi ko naibigay sa'yo yung lakas na kailangan mo. Akala ko kasi porque alam ko na matibay ka, na malakas ka, kayang-kaya mo na lahat. Nakakahiya mang aminin pero nung panahong yun, parang ako pa yung naging mahina sa ating dalawa. Nasanay kasi ako na sunod lang ng sunod sa'yo. Sinisisi mo ba ako? Ha? Hindi kita sinisisi. Di bale na. Tapos na naman yun eh. Kinaya ko namang alagaan yung mga magulang ko. Wala eh. Kinailangan kong humugot ng lakas sa akin mismo. Kasi wala naman akong ibang aasahan. Hindi ako pwede maging mahina nung time na yon. Yung lakas na naipon ko, yun din yung ibinigay ko sa pamilya ko. Pasensya ka na talaga. Sa totoo lang, hiyang-hiya na ako sa'yo. Kahit mahiya ka pa ngayon, tapos na yun. Huwag na natin ibalik pa. Yung mga magulang mo nga pala, kumusta na sila? Wala na si tatay. Namatay siya 4 years ago. Inatake ulit kasi mahina na yung puso niya. Si nanay naman, ayun, malakas na ulit. Basta tuloy-tuloy lang yung maintenance. Ganun naman kasi talaga pag tumatanda na. Sorry talaga ah. Grabe pa pala yung pinagdaanan mo nung nakauwi ka na sa inyo. Sus, tama na nga yung kakasorry mo. Alam ko rin naman yung dahilan kung bakit tinawagan mo ako ngayon eh. Sigurado ako, may problema ka. Tama ka. Kung ano man yan, harapin mo. Huwag mong takasan. Tanggapin mo yung realidad na hindi tayo puro saya lang. Hindi tayo naglalaro pagdating sa relasyon, Willie. Kung ano man yung naging pagkukulang mo sa akin noon, huwag mo nang uulitin ngayon. Sana di na lang tayo naghiwalay. Sana tayo pa rin. Tapos na yun. Huwag na nating balikan pa kasi wala na. Wala nang babalikan pa. Papa Dudut, nagpatuloy pa yung usapan namin ni Irene. Hindi ko akalain na matutuwa siya sa pagtawag ko sa kanya. Lakas loob ko ring inamin sa kanya na mahal ko pa rin siya. Pero hindi na talaga kami pwede. May sarili na rin kasi siyang pamilya at may mga anak na siya. Yung unang beses na nagkausap kami ni Irene matapos ang mahigit 1 dekada, doon na rin naputol ang ugnayan namin. Sinubukan ko naman siyang tawagin matapos ang ilang buwan pero hindi ko na siya makontakt. Hanggang sa mapagtanto ko na lamang na hindi na yon ang number niya. Mukhang sinadya niyang magpalit ng dahil sa akin. Pero hindi na rin naman sumama ang loob ko dahil maayos ang naging pagtatapos ng usapan namin. Tinawagan ko lang din siya ulit noon, hindi para kulitin siya o makipagbalikan sa kanya, kundi para imbitahan siya sa kasal namin ni Isabel. Papa Dudut, next year pa dapat yung kasal namin pero napabilis yon dahil buntis na si Isabel ng panahon na yon. Isa pa ay hindi rin maganda para sa isang assistant principal na magkaroon ng anak nang hindi pa ikinakasal. Kaya hindi na namin yon pinatagal pa. Pero aaminin ko na malaki ang naitutulong sa akin noon ni Irene ng araw na nagkausap kami. Doon ako nalinawan sa relasyon kasi namin ni Isabel. Ako talaga yung nagkulang. Sa tagal na kasi namin at medyo alanganin na rin yung edad niya, matagal ko na dapat naisip na pakasalan siya. Hindi ko lang maamin pero hindi ko pa noon lubos na napapalaya ang sarili ko kay Irene. Kaya pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay buo na ang desisyon ko na ibuhos ang lahat ng atensyon at pagmamahal ko para sa babaeng handa akong makasama ng mas matagal pa. Sinuyo ko si Isabel hanggang sa tinanggap na niya yung proposal ko. Kaya yun, Papa Dudut, hindi na namin pinatagal pa yung pagpapakasal. Grabe no? Hindi ako makapaniwala na kasal na tayo. Isa lang ibig sabihin nun. Tayo talaga para sa isa't isa. Sino ba naman kasing mag-aakala? Nag-break tayo, di ba? Akala ko nga mawawala ka na talaga sa akin. Sobrang lungkot ko kaya nung naisip ko na nasayang lang yung 10 years nating relasyon. Sorry na. Masyado pa kasing immature tong asawa mo. Mukhang kailangan mo yata patinuin. Sus! Gagawin mo pa talaga akong nanay ha? Baka nakakalimutan mong mas matanda ka pa sa akin.
Biro lang. Pero seryoso, ngayong kasal na tayo, sisikapin kong punan lahat ng naging pagkukulang ko sa'yo. Babawi ako. Hindi mo naman kailangan bumawi. Dito pa lang sa magkakaanak na tayo, okay na ako. At least, diba, hindi na ako maghahabol ng oras. Alam mo ikaw, kung makapagsalita ka dyan, parang senior citizen ka na. 37 ka pa lang naman at kayang-kaya mo pa manganak. Tsaka kung gusto mo, pwede pa naman tayo magkaroon ng second baby. O kaya hanggang 3 kung kaya mo pa. Hinahamon mo ba ako? Paano kung oo? Kakasa ka ba? Mukha ba akong aatras dyan sa hamon mo? Hindi. Mukhang malabo pa nga sa sabaw ng sinaing na umatras ka. Buti alam mo. Han, pala, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Nakalimutan ko lang kasi to itanong nung nagkaayos tayong dalawa. Ano nga? Tagal naman. Ano yung nagpabago ng desisyon mo? Bakit nakipagbalikan ka sa akin at nagdesisyon ka na pakasalan na ako? Sige, ikukwento ko. Pero bawal magselos kasi wala ka naman dapat ikaselos. Sige, pangunahan mo na naman ako. Wala ka pang sinasabi dyan paano ako magsiselos? Ganito kasi yon. Kilala mo naman si Irene, di ba? Yung ex mo na hindi mo makalimutan. Yan na nga ba sinasabi ko Ituloy mo na lang kasi. Eto na nga. Nung nakipaghiwalay ka kasi sa akin, hinanap ko siya. Hanggang sa nakontak ko siya at nagkausap kami. Tapos nakipagbalikan ka sa kanya pero hindi ka pinagbigyan? Mas tama sigurong sabihin na nalinawan ako. Yun mismo, aaminin ko, mahal ko pa rin siya hanggang sa mag-usap kami ulit. Kaya nga di ko pa naiisip noon na magpakasal. Pero nung ipinaunawa niya sa akin kung gaano kalaki yung pagkukulang ko bilang boyfriend mo, doon ako natauhan. Kung ganon, siya pala yung dahilan kung bakit masaya tayo ngayon? Parang ganon na nga. Pero syempre, ikaw yung pinakamalaking dahilan kung bakit masaya at kontento na ako ngayon. Alam mo, medyo nakakaselos yung part na pagdating sa kanya, nakikinig ka. Tinatablan ka. Pero sa akin, kahit umiyak na ako, wala pa rin. Wala pa kasi kaming closure. At yung huling usap namin, yun na rin yung pumutol sa ugnayan naming dalawa. Para akong nakalaya. Doon ko talaga naisip na malaking bagay pa rin yung past para maayos yung present. At yung maayos na present naman, yung bubuo ng magandang future. Tama ka. Ikaw kasi yung present na yon. At yung future naman, yung magiging anak natin. Papa Dudut, totoo lang na malaking bahagi ng kasalukuyan ang nakaraan ko. At habang buhay kong pasasalamatan si Irene hindi lang dahil sa naging pagsasama namin kundi para sa mga aral na naituro niya sa akin. Malaki din ang pasasalamat ko kay Isabel para sa mahabang panahon ng pag-unawa niya at sa muli niyang pagtanggap. Nangako kami sa isa't isa na magiging mabuting magulang kami sa mga magiging anak namin. Sa ngayon ay masaya na kaming nagsasama ni Isabel sa isang bubong bilang mag-asawa. Masarap pala sa pakiramdam na mahal mo ang isang tao ng buong buo at wala nang mabigat na dinadala sa dibdib. Hindi na nga po ako makapaghintay na makita ang first baby namin ni Isabel. At sana'y masundan pa yon para mas marami nang mangungulit sa aming mag-asawa. Tungkol naman kay Irene ay wala na ako naging balita pa tungkol sa kanya. Hindi na rin ako gumawa pa ng paraan para magkausap kami dahil tama lang naman yung ginawa niya na tapusin na yung ugnayan naming dalawa. Batid ko naman na masaya na siya sa pamilya niya at ganon din naman ako kaya wala nang dahilan para mag-usap kami o magkita. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut, at sana kahit papaano ay kinapulutan po ito ng aral. Maraming salamat po sa inyo at sa bumubuo ng Barangay Love Stories para sa pagkakataong ito na mapakinggan ang kwento ko sa programa ninyo. Sinusuportahan kita, Papa Dudut, maparadyo man o sa online at ang mga negosyo na meron ka.
Muli maraming salamat and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Willie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.